Hello mga kabady, welcome sa YouTube namin. Ngayon is harvest time. Time check muna tayo, 9 AM. Galing kami nagpagas dito kasi alam kong mainit na mainit mamaya. Kasi yung partner ko baka mainitan, so sasakyan na lang siya pag-aabang. Pero ngayon medyo basa pa siguro ang mga palay nito, kaya nung tinawagan ko yung tao ko doon, sabi niya patutuyuin daw muna kasi baka hindi maayos yung pagkakuha ng mga palay. Kasi mga bade, ang palay kasi pag basa yan, pag dinadaanan niya ng traktora, masasayang lang. Yung iba dyan sasama sa mga dahon ng palayan. Kaya dapat talaga tuyong-tuyo. Hindi naman masyadong tuyo. Yung sakto lang na tuyo na saktong makukuha ng traktor. Ito, kabila sa mga paligid dito, itong sa bandang kaliwa, kahapon lang nag-harvest yan. Yung may-ari niyang kausap ko pa. Sabi nga niya, kunti lang daw yung yung ani niya kasi napeste yung palayan niya, at saka isa na din daw dahilan yung parating umuulan. Kasi ang palay kasi pag ting harvest time, maganda talaga wag nang uulanin. Maganda talaga medyo maaraw siya. Arawan talaga para yung bunga malusog at sa hihinog talaga siyang maayos. Para pagdaan ng traktora, talagang pulido yung mga bunga niya, magaganda. Itong mga nasa gilid naman ng mga sasakyan, yung mga truck na yan, yung mga buyer yan, mga taga ibang lugar yan, mga dayo. Ito, malapit na tayo mga buddy. Ito, dami nila dyan, pila-pila yan, mga taga South Cotabato daw yan eh. Yung iba dyan, mga taga Davao pa. Tapos yung iba din dyan, mga taga Digos at mga taga Bansalan din. Nakakalungkot nga lang isipin kasi medyo mura lang daw yung presyo ngayon. Ito mga buddy, andito na tayo. U-turn muna ako dyan kasi para papaboros dun sa side ng palaya namin. Yan mga buddy, yan ang palaya namin. Yung may kalabaw na yan. Actually, bawal talaga maglagay ng kalabaw dyan eh. Pero sige na lang kasi kilala ko din yung may-ari niyan. Itong truck naman ito, alam ko hindi to yung buyer namin, kaya mamaya aalis din yan. Yan. Pinariparan ko yan ng drone. Yan, makikita nyo. Maganda naman yung yung tubo ng mga palayan ko. Malulusog. Tsaka maganda yung pagkaalaga ng tao ko dyan. Malinis. Walang mga damo-damo. Yun nga lang, mura nga lang yung presyo ng palay. Wala tayong magagawa. Utos yan ang nasa itaas eh. Pero may mga green pa dyan eh. Ito mga buddy, yan. Simula diyan hanggang doon sa may nakita nyo yung parang puti yan, yung bubong na yan, hanggang doon yung palaya namin. 1 hektarya mahigit lang yan, pero maganda din yung niya. Tapos meron pang kahoy dyan. Wow! Yan, medyo hinog na talaga siya. Pero medyo basa pa yan, medyo basa-basa pa dyan. Makikita nyo naman na medyo basa pa siya eh. Yan, nag-uumpisa na mga buddy. Yan, makikita nyo. Maandar na yung traktor. Yan, may may ani na, 2 sako. Yan umaangat pa. Lumulubog. Galing. Dati, nang wala pang traktor, talagang mano-mano yan eh. Kung sino yung nagtatanim, sila din yung nag-aani. Kung sino yung napakyaw yung magtanim dyan, sila din yung mag-aani dyan. Ngayon, iba na. Pero hindi, ganun pa din. Kasi yung may-ari ng traktor nito, sila din yung tatawag ng parang rotor. Tinatawag na rotor. Pag sila ang nag-rotor dyan, matik, sila din ang mag-aani niyan. Gamit din traktor nila. Nakita nyo ba yung made? May nalaglag na sako. Ano lang yan? Siguro mga
bawat isang minuto, 2 sako. 2 sakong na ani nila. Uy, may 2 kalabaw pa dito. Ito talaga, itong kalabaw na to, pasaway talaga itong mga kalabaw na to. Dapat bawal kayo dyan. Kinakain nyo yung mga palay namin dyan eh. Pero okay lang yan mga buddy. Kasi, kaibigan ko kasi mga may-ari niyan eh. Kaya okay lang. Sige, maligo na lang muna kayo dyan. Para sa susunod na ibibenta kayo ng may-ari, masarap kayong kainin. Ito mga buddy, nag-uumpisa na mag-howl. Yan. Ang daming howler dyan mga buddy. Pero alam niyo ba mga buddy, sa ibang lugar, bandang South ata, ang nag-howl sa kanila dun, uy, doon ako ah. O pala yun. Ay, yung pala ako mga buddy. Sa bandang South, ang nag-howl dun, ang ginagamit motorsiklo. Minumotor nila, kinukuha nila dun sa kinukuha na dun sa palayan. Kinukuha nila bawat isang sako. Ikot silang ikot dyan. Mabilis lang, sobrang bilis lang. Alam ko sa yun eh, sa bandang South, sa Cotabato. Nakikita ko din yan, may sa mga reels. Yung truck na yan, alam ko aalis na yan kasi puno na rin, no? Punong-puno na. Marami na silang nabibili. Kaya ito mga buddy, nakaupo lang ako dyan sa sulok kasi magpapalipad ako ng drone yan. Ayan si kuya, naghahakot. Alam nyo ba mga buddy, since kami na may hawak nito ng asawa ko sa palayan na to, nung taon nun, 2020 ata. Nung una naming hawak ko, unang patanim ko dito, nahihirapan ako. Wala akong knowledge dito eh. Buti na lang may nakuha akong tao dito. Taga dito lang din. Pangalan niya Arnel. Yun, tinuruan niya ako kung paano yung mga diskarte. Tsaka din ako nahihirapan kung magpapa-spray ng mga medisina, magpapa-abono. Hindi na kasi meron na siya. Andiyan na siya eh. Pwede ko na siya kahit anong oras, pwede ko siyang tawagan eh. Hanggang ngayon, ako pa rin kami na ng asawa kong nagpatanim, kami na nag-alaga, lahat. Kaya medyo alam ko na yung mga gagawin dito, alam ko na kung anong medisina ang gagamitin. Yun nga lang, medyo ngayon nahihirapan ako kasi nasa Manila na ako eh. Tapos bumabiyahe pa ako ng Grab doon. Yan kasi si Buddy mga buddy, ginagawa kong hanap buhay yan doon. Binabiyahe ko yan ng Grab araw-araw. Yun yung tao ko yun. Nakita niyo yung sumilip na yun? Yun si Arnel. Mabait yan. Sobrang bait yan. Basta't may sigarilyo lang yan, may yosi lang yan, matik, okay na sa kanya yan. Ito nag-haul to. Nag-haul to sila eh. Nag-ano din sila. Hanap buhay din sila. Tsaka ang per sako nila dyan, alam ko 25 pesos eh. Per sako ha. Ano na yan? Pangkalahatan na yan. Either nasa malapit o nasa malayo, basta 25 pesos yan. Itong mga hauler na to, mga taga ibang lugar din to, yung mga dayo din to sila eh. Isang grupo. Kumbaga, lahat ng nag-aani dito, kukunin nila lahat, sila na lahat. Ito na yung medyo patapos na. Kaya hinahawl na nila sa isa. Tapos binibilang na din ni Arnel kung ilan ba yung naani ko. Malalaki din naman yung sako. Actually, may isang sako dyan. Kumimpang pa ng mga 70 kilos eh. Sa awa ng Diyos, umabot din ng 127 sacks kasama yung maliit. Ito yung partner ko. At saka kakain na kami nito kasi medyo tinanghali na kami nito. Tapos bumili ako ng... Alam nyo mga buddy, meron kaming, di ba sa Manila, sa syudad, merong KFC. Ito naman sa amin, CFC. Masarap din yung manok nila dyan.
Tsaka sinamahan ko na din si Arnel niyan para hindi na siya magluto dun sa bahay nila. Kasi nag-aabang-abang na lang kami nito, pupunta yung buyer para matimbang yung matimbang yung mga palay. Ganun talaga. Bago kumain, pa-pray muna. Yan. Bam time na. Kunyari lang ako dyan, hindi alam na may camera eh. Camera shy kasi ako dyan eh. Oo, tingnan mo. Oh. Yung kanin dyan parang burger. Oh. Ay nako. Ala. Kita nyo? The perfect bite. Dito, habang kumakain kami, kukwentuhan na kami ng mga plano namin. Kasi nga, iikot nga kami ng buong Pilipinas. Kung anong gagawin namin, kung anong mga plano, kung kailan aalis. Actually, aalis na nga sana kami nito pagkatapos talagang pag ng ani, mabenta. Siguro, aagwat lang ng mga 2-3 araw, alis na agad kami. Kaso sayang eh, malapit na kasi yung eleksyon eh. Next month, eleksyon na. Sayang din naman. At makaboto tayo sa mga gusto nating iboto. Kasi eleksyon. Tapos plano pa namin dito is magbi-beach para makapagpahinga man lang kahit saglit lang. Yan. Makain muna kami ng junk foods dyan. Nako, tataba talaga kami nito. Nung time na to, nakwento ko sa kanya na plano ko magsikang crop. Kasi itong palayan kasi nito ng mga badi, ang hirap nito pag magsikang crop. Karamihan dito nagsisikang crop, failure, laban o bawi kasi walang ulan. Alam mo naman pag bago ka magtanim, kailangan dapat maulan siya. Kabaliktaran naman kung mag-aani. Kasi dapat may tubig kasi para yung palay tutubo talaga pag may tubig. Yan, may tubig yan kasi may emburnal dyan eh. Pero pag summer na yan, tuyong-tuyo yan. Lahat tuyo talaga dyan. Wala talaga kang makikitang tubig dyan. Tapos kwentuhan, plano kung anong gagawin. Pero plano ko talaga kung babalik na kami ng Manila, iikot muna kami ng Mindanao. Magko-coastal road kami. Siguro mag-uumpisa kami paano kami Padabaw, pero coastal road yung daan namin. Daan kami ng Enchanted River, Tinuyan, Aliwagwag, yan. Tapos diretso kami ng Katiil doon. Tapos aakyat kami ng Maragusan, tapos baba ulit papuntang Mate. Tapos diretso ng katapos ng Mate, diretso na kami ng Davao. Tatawid kami, pasamal pa kami. Doon naman kami ulit car camp. Tapos noon balik ulit, Davao tawid, diretso ng Digos. Punta ng Mount Apo. Baba na Mount Apo. Ewan ko kung pwede mag-car camp doon. Sana pwede mag-car camp doon. Para masubukan naman namin si Buddy iakyat ng bundok. Actually, ano na naman si Buddy? Na-try ko naman iakyat ng bundok. Na-try na nga namin iakyat yan ng Baguio full pack pa kami. Tapos makailang beses pa kaming pabalik-balik ng Tagaytay. Goods naman si Buddy. Magtitimbang na ata kami nito eh. Oo nga, magtitimbang na. Magtitimbang na kami dyan mga buddy. Bawat paisa-isa yung timbang, paisa-isang sako. Kasi wala silang timbangan na yung eskwela, yung malakihan. Nakakalungkot lang nito mga buddy kasi ang per kilo nito is 14 lang. Diyos ko po, laban ubawi lang sa gastos namin dito. Pero okay na lang kaysa mag-failure. At least may abot, may ani namin. Ito mga buddy, hawak-hawak ng partner ko, yan yung palay namin. Kaya mga buddy, salamat sa panonood. Abang-abang na lang sa susunod naming video. At kita-kits ulit tayo dito sa channel namin.
Thank you for watching mga buddy. Love you all. Mwah mwah.